Yo, what's up? Nandito nga pala kami ngayon sa tapat ng municipality ng Rosario, Cavite. So ngayon magkakanta kami ng mga questions about dito sa bush namin. So yun guys, stay tuned and subscribe na rin kayo dyan sa new channel namin. Ang tatanungin nga pala namin dito ay ang mga safety officer ng munisipyo. So yun no, shoutout kay Ma'am Saab. Shoutout sa buong BSC 102A. Workers na tulad niyo po. Workers na tulad niyo po dito sa building ko ng munisipyo. At po yung mga tao ng customer dito na mga Lalang karami. Kung sa day-to-day, hindi mo mabibilang. So, sa estimate niyo po, mga ilang libo po. Empleyado. Kung 61 ako eh, sa ID ko. Kung alas mo pang 500 dito eh. So, kasi yung mga customer niyo po, Kasi sa mga day-to-day, mga taong bayan, hindi mo kasi mabibilang, hindi mo pagpipit na ka ng taong bayan, yung pakit na dito sa iyo. Pag-luto. Natural na yung pag-luto Monday, every Monday. bayad na po ng mga bills. Yun po yung mga Kasi meron kasi pag-luto. Kasi sinubo. Pupuntahan sila ng bayarin, sasabihin ng legal. sa sa tingin niyo po, meron po mga po dito, yung mga babae at lalaki pa ng mga workers. Hindi ko masasabi mo. Yung estimation ko lang na 200 Yung ang babae. mga 300 Kasi hindi katulad noon na mabibilang mo. Kasi ako, malis ako dito noon. Alis ako metal, malaking board ako overseas. Yan, malis ako. Pagdating ko dito, dumami na mga tao. Kanya ng departamento, kanya sub-secretary, secretary ng mga secretary. Kaya dumami na yung mga babae dito. Dati hindi na next question naman po. Yung sa housekeeping po, sa may, sa may building heating po, ganun po. housekeeping. Opo. Kumbaga po yung una po is yung pagsasama-sama po ng mga gamit. Kumbaga pag-o-organize po ng mga gamit, kung paano niyo po ginagawa yan, or kung paano po ginagawa ng mga iba't ibang department po dito po sa munisipyo yung pag-pagpagpagpag po ng mga gamit nila sa natural po nilang ginagamit sa mga housekeeping nila. Kung yung sa housekeeping naman, may pagpili silang bigay. Pati narinig bayan ay nag-o-order. Kung wala man sila bodega, meron naman siya ng babae, meron ng gamit para sa lalaki, gawin ko Tapos, yung naman po yung mga kalat po, tapos yung mga pagpapalinis na po sa building, hindi nyo na po, kumbaga sa mga, mga janitor po. Oh, yan. Record sound sa ila sa mga linyong bayan. Everyday, pagbuka ng mga 4 o'clock, 4:30, sinasamsam niya yan mula sa taas, mula sa baba. Kami naman sa mga departamento, kami mga staff, kinuha namin yan. Kung wala man wala namang janitress sa amin, sa loob, utility. Nagpupusa na kami, nakalagay na yung binubunan namin sa trash bag yun. Ilalagay namin. Yung mga ganun pong gawain naman po na napapanatili po sa loob ng isang linggo. Oo, kailangan. Hindi pwedeng katamaran nun. Kasi pag sa isang samahan, pag kinatamaran mo ang maglinis ka, hindi magiging maganda ang resulta. Dadagin tayo dito. Lalamunin ng mga daga, mga kable ng mga internet dito. Mostly, yan ang problema namin dito. Pagka
naglilinis pa sila pero parang hinahakot ng mga bugwit ang mga trashes nila. Nilalagay kung saan sa sulok-sulok. Bisa makikita mo na lang madaming mga kalat, pinagkainan. Naglilinis yan naman. Kasi ang kanong tendency nung mga taga. Yung silang makukupo. Ang mga Makakain. Ayan, katulad nga, kinupan. Sinesegregate nila. Pinagsama-sama nila, tapos sa isang lugar. So, yun po, yung mga ibang mga grupo magtatanong naman sa iba naman pong part ng mga Basta, okay lang. sige po. So dumako naman po tayo sa material storage. So, yung mga tao po ba dito sa munisipyo, yung mga nagtatrabaho po sa mga mga storage room, alam po ba nila yung tamang yung common living guidelines po na ginagamit po nila? O sa mga sistema po na ginagamit nyo, alam po ba nila yung tamang ways o proper Proper disposal. Oo. Meron yan, pag yung mga hindi na mapapakinabangan, yung mga ipupuna. Kasi meron na tayong guidance ang galing sa DNR. Bawa, kung ang materials yung due time matutunan, naka-segregate talaga yan. Meron yun sa bawat sa mga departamento. Kung wala man, kung saan ang kinuha niya, pinag-iwalay. Bote, tayo mo sa isang car. Yung pinaglata, hindi mo sa isang lagala. So, okay naman po yung pagkano po. So, yung may mga po ba kayo? Dito po sa munisipyo, meron po ba kayong manually powered hunting equipment? Yung mga equipment po na ginagamitan po ng tao para po, para po mapakinabangan. Yung ba po, mga part, mga tools na may gulong. Meron. Pwede po ba namin mapakita? Yung nakakago kasi. Sige po, pero meron po. May mga naman po kayo dito, may mga mechanically powered hunting equipment, yung mga makina na ginagamit niyo po dito. Mechanical na para magamit. Opo. Meron din yung wala na elevator. Electromechanical. Okay po. So, next naman po, yung safety protocols naman po ng mga nag-i-implement po ng mga equipment. Alam po ba nila yan? Yung proper code talaga, yung minsan talaga pinapag sa amin ng MD at MO, o kaya ng rescue team, tinitrain kami. Nagbibigay sila ng pasabi sa bawat department head na kung sino ang pwede o meron mang mga seminar tungkol sa ganun po. May sinasamang mga tao ba? Tulad ko, tulad nila, tulad nila. So, sila po yung Bawat department meron. So, may mga nakasign po pala. Department. Humihiling ang nagpapaseminar. Okay. So, naman po tayo sa material storage. So, ito po bang munisipyo is meron po kayong ano po masasabi niyo? Proper eliminate po ba ito? Proper ventilated? May fire exist po ba dito sa munisipyo? Proper ventilated? Oo. Tapos yung naman po, yung tungkol naman po sa fire safety, dun po sa kung may fire exit po ba dito? Ayun, pero pa-video na. Pero yan, ang mga sa natural na mga days na tulad nito, kusina, ang mga pwede lang kumanggan, yan, mga utility, katulad namin, mga sa engineering, kami lang ang pwedeng kumanggan kasi yan, hindi talaga daanan ng basta-basta daanan. So parang emergency lang po talaga siya. Yan po kaya yung fire exit bukod po dyan. Dito ba sa... Kasi bawat flooring is 2. Ayun.
Bawat po. So, Dulo-dulo. bawat Dito, dulo-dulo din. Okay. Yan. Okay po. Ito, dalawa, sa baba. Dalawa din. So, alam na po natin yung system na meron po dito sa munisipyo. So, dadako naman po tayo sa fire safety na i-discuss po ni Denrick. Denrick. Paano fire safety ang hubang mo? Hindi. Ako siyo mauna eh. Bilis na, pre. Mahihiyain na po. Ngayon po, nandito po tayo ngayon sa third floor pa. Third floor ng munisipyo. Munisipyo. Sa Rosario, Cavite. Nandito po tayo sa third floor ng munisipyo ng Rosario. Ang mga itatanong ko po ay tungkol sa ano po, yung mga device po na mga kunyari may mangyari pong ano, mga sunog or emergency, mga smoke detector or kaya lang. Anong ano po? Ang mga smoke detector natin, sprinkler natin. Yan. So, pero meron pa rin tayong centralized control unit na pagsasabi sa kanila pag may mga mangyayari is located there in the fourth floor. Merong audio-visual room talaga na pwedeng buksan para i-alert. Kasi ba? Bawa, may nag-uusap doon o merong konting paggalawang lupa, mahinang earthquake. Meron taong pupunta sa taas sa fourth floor, centralized room na mag-aabiso sa mga empleyado. Meron tayong din doon. Bumaba kayo ng hinahon. Meron yan. Ito kasi yun. Kikita mo yung kanya. Yun, this one. Bine, yung switch. Yung knob na yun, nakatabi. Yun. Yun ang speaker. Ito. Speaker yan. Ito. Parang tuwing mag-announce pa. Oo, yan. Yung ganyang speaker. Low and high frequency ng speaker. Maring yan. Mag-advise. Magbibigay ng abiso. O, uwian na tayo. O, dumadalawang may earthquake. Meron 5 grid tayo. Yan ang ginagamit namin. Ano naman po? Anong mga patakaran at hakbang ang ginagawa na bilang para maiwasan ang masama at mapanganib na epekto ng kuryente sa mga manggagawa? Yung tungkol po sa electrical safety naman po. Sinasabi nga lang, huwag kayong magmamarunong. Kahit na isang electrician, Pwede pa rin po mapahama. hindi pwedeng magmarunong. Pwede pa rin kami mapahamak. Pero the best way na sabihin natin na para hindi ka mapahamak, kung gagawa ka ng electrical, kung pa man, shut off mo muna ang breaker. Para sa safety na rin. Oo. Para ano pa ang breaker kung hindi mo gagamitin yan. Kasi kung hindi ka marunong mag-implement ng safety sa isang lugar, o sa isang departamento, sa isang komunidad, ano natin kalimutan natin yan. Ba, lahat tayo mapapahamak. The more na mag-practice ka ng safety, the more nakikilip ka. Hindi katangahan yung mag-practice ka ng safety. Kasi may mga bagay na may mga individual, palibasa nga, para sila mga veterano na, sanay na humawak ng kuryente. Hindi. Ang paghawak ng kuryente, isang lineman, kasi dahil sa 2 line, para mag-T20 yan. Pag hinawakan mo ang 110, 1 is 110. Ano ang tanong ko ngayon sa iyo? Ano ang nakakamatay? 220, 110. It's 110. 110. Although ang kanya, hindi mo magagamit ang 110 dito sa atin. O hindi ka magpapagawa ng sariling linya ng 110. Magpapagawa ka ng kuryente.
Pero nakakamatay talaga is 110. Based on my experience sa mga previous employer ko. Yan ang tinuro din nila sa akin. 110 is very dangerous than 220. Pagka ang 220 ng araw, pahigok. Ngayon, ng 220, takapon. Tatapon ka. Pero pag nahawakan mo ng 220, gumagano ka. Noong araw, pag nahawakan mo ng 220, gano'n ka talaga. Hindi mo mabitawan. Para kang pinako. Parang may magnet. Oo. Thank you. At nandito naman po. Cut na lang. Ako naman. I-edit ko pa naman yan. Next question ko naman po is, ano po yung mga ginagawa nyo or mga ginagawa ng management nyo para ma-prevent po yung mga health issues na yun? Parang solution po. Sa pera, wala ka magagawa doon. Talaga maghihintay ka. Ngayon, kung sa mga stressful na mga tao na mga kasama mo, stressful na supervisor, ano lang, kami na lang yung magkakasama na Nag-uusap-usap na lang po kayo. co-workers na lang, tulad ko ako. Hindi man ako nagtagal dito, pero sa experience, malawak ang experience ko kasi nag-approve ako eh. Mas muro ko na ang sagot ko, pagpapasensya kasi ibang laya na kasama ko. Kasi po ano yung ibang bansa na yun. Oo. Kasi pag nagpadala ka sa emosyon mo, sa ibang bansa, ikaw rin ang pupulutin sa basurahan. Kailangan, sila ang mas stress sa'yo. Hindi ikaw ang mag-stress sa kanila. Pero ano yung po kasi yung talo kapag nagpa-approve Ilagay po kayo. nyo, oo. Ayun, ganun na lang ang ginagawa namin. Dito, sa munisipyo, pinapagawa natin ganyan, ganito. Pagpasok sa kapitol sa tenga, lalabas mo. Kasi pag yan, dinaran mo dito, sa kabilang tenga, butas ng tenga mo, wala mangyayari. Pero, kaya mo sila, let it cool down. Isipin mo, mali o tama sa sinabi mo o nararamdaman mo. Baka yung nararamdaman mo, may mali ka din. Isipin mo rin. Mag-awag po tayo magpadala sa emosyon kasi Oo. it may lead po sa ano, mga Yun, mistakes. yun ang isang bagay, lalo na sa inyo, kayo mga pinipili dito. Yun ay iisipin nyo. Huwag kayong papadala sa emosyon o sa padalos-dalos na desisyon. Kasi ang mga padalos-dalos na desisyon, nagdudulot yan ng kapahamakan. Next naman po is, ano po yung mga assistance program na binibigay ng management team niya sa mga employee? In terms na para makatulong. Kapapalo. Nandiyan ang Romea, Association ng mga empleyado rito. Kung pan, kailangan mo ng konting budget, sasabi ka sa Romea. O kaya, maglulong ka sa GSIS. Ito po, last na po. Observation naman po ito. So, sir, ano po yung mga kadalasan na na-encounter nyo na sa pagpapanatili ng occupational health and safety engineering dito sa munisipyo? Parang mag-maintain po. At sa tingin nyo po, ano po yung solusyon para dito? Alam kong kinukulit ko. Kadalasan na na-encounter po sa pagpapanatili, like ano, challenges po sa occupational health and safety engineering ng munisipyo. And paano po ito ma-solution? Isang nga, ano ba, kung para i-address mo sa tao, nandoon yung pag-seminar. Sineseminar mo sila. Para sa, kaya mo sila sineseminar, Para po mas maging aware dito sa aware na sila, bago ngayon makakapagtulong pa sila sa ibang tao, sa ibang kasamahan nila. Ngayon, pagkatapos ng seminar, siyempre hindi mo maiiwasan yun, magtatanong ka, ano ba pinag-aralan nyo, ano ba, ganito. Hanggang sa iyo matapos ng buong isang araw, yan ang pag-uusapan nyo. Isang araw, isang linggo, isang buwan, hanggang sa mawala na lang yan.
Pagpapaalala lang. Yun ang countermeasure namin. Pagpapaalala, oy, mali yan. Kahit na medyo para ka ng ewan, para ka ng long day na nag-repeat ka lagi, kailangan paalala mo sa kanila. Hindi kung pwede yan, hindi yan ganon, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Pwede mo sa ikabubuti naman. Oo. Kahit na sa tingin mo, medyo nakakairita. Pero sa safety niyo rin naman po yun. Oo. Dito sa atin, hindi pa masyadong pinapractice ang safety, lalo na sa pagtatrabaho. Pero when you come to the point na ikaw ay magtrabaho sa ibang bansa, from the start na ikaw ay tumapak sa tarmac ng airport, nasa ibang bansa ka. Pag hindi ka sumunod, binabukasan, uuwi ka. Kasi yan, naranasan ko. Hindi lang nakapag-shoot ng guest. Safety guest niya. Binabukasan, binigyan ng cipher, ng ticket, pauwi. Kasi po sa ibang country, sobrang strict po nila sa regulations. Oo. Hindi po pwede yun. Kasi ikaw pananagutan ng empleyado, ng employer. Parang responsibility po. Pag may nangyari sa isang empleyado sa ibang bansa, malaking investigasyon yun. Hindi lang yung, ayan, naputulan niya ng daliri, naputulan niya ng kamay. Sige, bayaran niya na lang. Hindi. Investigation pa po yun eh. May issue yun. Kahit hindi ka magsumbong sa pulis, meron lalabas na issue siya, mga dismoso, mga kasama mo. Ang Senate, may nag-report na sa pulis, ganito, ganyan. Eto na si pulis ngayon. Nasaan ang manager nyo? Nasaan ang superintendent nyo? Nasaan ang project manager nyo? Halika kayo rito. Huwag mo lang hintayin ang pulis, dumalo sa'yo. O gananin ka. Masakit ka kalooban mo. Para kang asong pinapalaki ka naman. Very strict sila sa trabaho. Kung ikaw ay namumulot ng pako, namumulot ka lang ng pako. O ikaw ay nagwawalis lang, hanggang doon ka lang. Ngayon, kung may overtime na namumulot ng pako, at nakita ka na-disgrasya ka doon sa pagmumulot ng pako, hindi ka taga-riyan na. Ano ba yan? Overtime? Overtime. Tingnan po ang overtime sleep. Nado, pangalan mo, Pedro. Oscar. Paggamot mo na yan sa clinic, walang kaso. Kasi importante, lalo na sa ibang bansa, dito sa ating hindi niya importante sa ibang bansa, huwag kang maduduguan. Huwag kang malupanan na may dugo ka sa mukha. Kasi yun, kaso. Kaso at pera. Babayaran ka na yung nakadisgrasya sa ito. Ano pa? Yun po. Maraming salamat po, sir. Bueno. Sa pamamahagi ng impormasyon na upang mapanatili ang safety ng munisipyo dito sa Rasaya, Cavite. Yun ay lang through channeling ang kwan namin. Magpapaalala. The best, yun ang number 1. Paalala. Hanggang mag-retiro ka dito. Paalala. Thank you po. Ako naman sa inyo, kayong mga estudyante, kung kayo may mga nakapasa sa Yun guys, sana may natutunan kayo and yung nag-subscribe dyan, subscribe na kayo. And dito na nagtatapos yung presentation at vlog ng aming grupo. Okay.